Ako si Prinsipe Arvin mula sa kaharian ng Altia. Isang lugar na puno ng kagandahan, ngunit sa likod ng makukulay na palaces at masaganang bukirin, may mga batas na tila isang tanikala na nakagapo sa bawat mamamayan. Sa loob ng palasyo, ako'y nakatali sa mga responsibilidad na hindi ko pinili, mga desisyon na hindi ko ginawa. Ang bawat araw ay tila isang paulit-ulit na eksena ng isang dula na hindi ko gusto. Isang umaga, habang sumisikat ang araw, natagpuan ko ang sarili kong nakaupo sa hardin ng palasyo. Ang mga bulaklak na sumasayaw sa hangin ay tila nananabik sa kalayaan na hindi ko maramdaman. Doon, nakilala ko si Prinsesa Celestina mula sa kalapit na kaharian. Siya ay may mga mata na tila may mga lihim na nais ipaalam. Ang kanyang nangiti ay isang uri ng pag-asa na sa kabila ng kanyang korona, siya'y naghahangad ng higit pa sa buhay na ipinataw sa kanya. Arvin, sabi ni Celestina, hindi ba't minsan mo nang naisip na lumayo at hanapin ang mundo na hindi natin kilala? Tumingin ako sa kanya, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may kasamang pag-asa. Oo, Celestina, ngunit paano natin ito gagawin? Ang mga pader ng palasyo ay tila mas mataas kaysa sa ating mga pangarap. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng determinasyon. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Ano ang halaga ng buhay na ito kung hindi natin ito tatahakin ayon sa ating nais? Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang bagay sa loob ko na matagal nang natutulog. Ang pagnanasa na maramdaman ang hangin sa labas ng mga pader ng palasyo. Ang pagnanais na makita ang mundo sa aking sariling mga mata. Ngunit Celestina, tanong ko, ano ang mangyayari kung tayo'y magtagumpay? Ano ang magiging kaharian natin? Ngumiti siya, puno ng pag-asa. Ang tunay na kaharian ay ang kalayaan, Arvin. At ito'y makakamtan lamang kung tayo'y maglalakbay. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aming plano. Sa gitna ng gabi, habang ang buong palasyo ay natutulog, kami naglayas. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit puno ng pangako. Ang aming mga paay naglakbay sa mga daanan na hindi pa namin nakikita. Sa bawat hakbang, ang aming mga puso'y puno ng pag-asa at takot. Ang mundo ay tila isang misteryo, ngunit ito'y aming haharapin. Ngunit sa aming paglalakbay, hindi namin inaasahan ang mga panganib na nag-aabang. Habang kami naglalakad sa isang madilim na kagubatan, narinig namin ang mga kakaibang tunog. Ang mga puno'y tila may mga lihim na nais ipaalam at ang hangin ay puno ng tensyon. Sa gitna ng kagubatan, isang anino ang lumitaw. Isang nilalang na hindi namin alam kung kaibigan o kaaway. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng galit. Kami napahinto, ang aming mga puso'y tumibok ng mabilis. Sa aming paglalakbay, natagpuan namin ang aming sarili sa isang sitwasyon na hindi namin inaasahan. Ang nilalang na ito'y tila isang bantay ng kagubatan, isang pagsubok sa aming determinasyon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na nagbigay sa akin ng takot, ngunit may kasamang pag-asa. Ang kalayaan ay tila isang hakbang lamang, ngunit sa likod nito'y may mga lihim na dapat naming tuklasin. Paano namin malalagpasan ang pagsubok na ito? Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang hamon na ito'y tila isang pinto sa isang mundo na hindi namin kilala. Sa likod ng anino, may isang lihim na nag-aabang, isang twist sa aming kwento na magbibigay daan sa susunod na kabanata ng aming buhay. Sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan, kami ni Amara ay nagpatuloy sa paglalakbay sa hindi namin pamilyar na daan. Ang mundo sa labas ng palasyo ay puno ng misteryo at kagandahan na hindi namin kailanman namasdan. Ang hangin ay malamig at sariwa at ang mga puno ay tila nagkukwentuhan sa bawat pagdaan ng hangin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng aming desisyon.
ngunit ang kalayaan na aming hinahanap ay tila abot kamay na. Elian, tingnan mo, bulong ni Amara habang itinuturo ang isang maliit na nayon sa ibaba ng burol. Kumikinang ang mga ilaw mula sa mga tahanan, nag-aanyaya sa aming magpahinga at pansamantalang kalimutan ang pagod. Doon tayo muna magpalipas ng gabi. Tumango ako at sabay kaming bumaba sa burol upang makahanap ng matutuluyan. Ang mga tao sa nayon ay mababait at mapagpatuloy. Isang matandang babae ang nagbigay sa amin ng matutuluyan kapalit ng ilang kwento mula sa palasyo. Sa kabila ng aming pagod, kami ni Amara ay nagkwento ng mga nakakatawang karanasan sa loob ng palasyo. Ang mga pagtatalo namin ng aking kapatid na si Prinsipe Alden at ang mga lihim na pagtakas ni Amara upang makalayo sa kanyang mahigpit na tagapagbantay. Ngunit sa gitna ng aming kwentuhan, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin. Parang may nagmamasid sa amin, isang anino na hindi ko mahagilap. Nagsimula akong magtanong sa aking sarili kung tama ba ang aming desisyon na tumakas sa palasyo. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko si Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-asa, at alam kong hindi kami nagkamali sa aming pinili. Kinabukasan, maaga kaming nagising upang magpatuloy sa aming paglalakbay. Ramdam ko ang kakaibang sigla sa hangin, isang senyales na may paparating na pagbabago. Habang naglalakad kami, napansin kong dumarami ang mga ibon sa paligid, tila kinukumpas ang aming direksyon. Sinundan namin ang kanilang paglipad hanggang sa makarating kami sa isang mahiwagang kagubatan. Ang kagubatan ay puno ng makakapal na puno at masaganang halaman. Ang mga dahon ay kumikinang sa liwanag ng araw at ang hangin ay may kakaibang amoy ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikilala. Amara, parang may kakaibang enerhiya ang lugar na ito, sabi ko habang kami ay naglalakad papasok. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, biglang nagbago ang hangin. Ang mga puno ay tila lumalaki at lumalapit sa amin. Ang mga anino sa ilalim ng mga ito ay naging mas madilim at nakakatakot. Ang mga ibon na kanina'y nag-aanyaya ay tila naglaho na. Tumigil kami sa gitna ng kagubatan at narinig ko ang isang boses na pabulong, hindi lahat ng hinahanap ay kalayaan. Napatingin kami ni Amara sa paligid, ngunit walang tao. Sino ka? Ipakita mo ang sarili mo. Sigaw ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Sa isang iglap, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng isang malaking puno. Ang kanyang buhok ay puti at ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mas malalim sa aming mga kaluluwa. Ako ang tagapagbantay ng kagubatan na ito. Bawat isa na pumapasok dito ay sinusubok ang kanilang layunin. Hindi ko alam kung dapat ba kaming matakot o magpasalamat sa kanyang presensya. Sinusubok? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Tumango siya. Ang kagubatang ito ay hindi isang ordinaryong lugar. Nasa sa inyo kung paano ninyo haharapin ang pagsubok na ito. Kung talagang hinahanap ninyo ang kalayaan, dapat ninyong malaman ang inyong tunay na hangarin. Tahimik kaming nagkatinginan ni Amara. Alam kong sa kabila ng aming paglalakbay, hindi pa rin namin lubos na naiintindihan ang aming hinahanap. Ang kalayaan ba ay pagtakas lamang o isang bagay na mas malalim? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay nagbago. Ang paligid ay nagsimulang umikot at ang kagubatan ay tila naging isang mahabang daanan na puno ng mga pintuan. Bawat pintuan ay may iba't ibang simbolo. Bawat isa ay tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Elian, anong gagawin natin? Tanong ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Hindi ko alam, Amara, sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Pero kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Sa paghawak namin ng kamay, naramdaman ko ang isang kakaibang init, isang koneksyon na mas matibay kaysa sa dati.
At sa isang iglap, naramdaman kong may humihila sa amin papasok sa isa sa mga pintuan. Ang pintuan ay bumukas at ang liwanag mula dito ay sumalubong sa amin. Sa loob, isang bagong mundo ang bumungad sa amin. Ngunit bago pa man namin masiyasat ang paligid, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likuran. Sa paglingon ko, nakita ko ang isang anino na papalapit. May dalang isang bagay na hindi ko maaninag. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na hindi ko palubos na maunawaan. Amara, may paparating, bulong ko, puno ng kaba. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa kabila ng bugso ng hangin at alingawngaw ng aming mga hakbang sa gitna ng kadiliman, hindi ko maiwasang pag-isipan ang aming desisyon. Ako si Prinsipe Aurelion at kasama ko si Prinsesa Elara sa isang paglalakbay na hindi namin alam kung saan patungo. Ang magulong mundo ng palasyo ay naiwan namin sa likod sa pag-asang makahanap ng bagong simula ng kalayaan para sa aming mga sarili. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pagod at takot na bumabalot sa amin. Ngunit sa tuwing titingin ako kay Elara, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata, isang liwanag na nagbigay lakas sa akin na magpatuloy. Siya ang dahilan kung bakit kami naglayas. Ang kanyang pangarap ay naging aking pangarap at ang kanyang tapang ay naging aking inspirasyon. Isang gabi, habang kami ay naglalakbay sa isang madilim na kagubatan, naramdaman ko ang kakaibang kilabot na bumabalot sa paligid. Napatigil kami sa isang maliit na clearing at doon kami nagpasyang magpahinga. Aurelion, bulong ni Elara, pakiramdam ko may ibang nilalang dito. Sa kanyang tinig, naramdaman ko ang lungkot at pag-aalala na bumabalot sa kanya. Ilang sandali pa, biglang may narinig kaming mga yabag na papalapit. Sa gitna ng kadiliman, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang matandang lalaking may suot na balabal na tila gawa sa mga bituin. Sino kayo? Tanong niya. Ang tinig ay malasakit, ngunit may bahid ng pag-iingat. Hindi kami narito para makipag-away, sagot ko. Naglalakbay lamang kami, hinahanap ang kalayaan mula sa buhay na hindi namin pinili. Tumingin siya sa amin ng may pag-unawa, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Marami na ang dumaan sa landas na ito. Hinahanap ang mga bagay na mahirap matamo, ngunit ang landas na inyong tinatahak ay puno ng panganib at misteryo. Nagpalitan kami ni Elara ng tingin. Alam namin ang mga panganib, ngunit ang pag-asang makahanap ng kalayaan ay mas matimbang kaysa sa takot. Handa kaming harapin ang anumang pagsubok. Sagot ni Elara, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ngumiti ang matandang lalaki, ang kanyang mga mata ay nagliwanag tulad ng mga bituin. Mayroon akong alok sa inyo, sabi niya. Isang bagay na maaaring makapagpabago sa inyong paglalakbay. Ngunit tandaan, bawat regalo ay may kapalit. Hindi kami nag-atubiling tumango. Alam namin na ang bawat hakbang ay may kaakibat na sakripisyo. Ngunit handa kaming tanggapin kung anuman ang kapalit nito. Inabot niya ang kanyang kamay at mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na kristal na kumikinang sa liwanag ng buwan. Ito ay isang gabay, paliwanag niya. Ngunit mag-ingat sapagkat ito ay may kapangyarihang hindi ninyo lubos maunawaan. Sa paghawak ko sa kristal, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumaloy sa aking katawan. Ang mga tanawin ng aming hinaharap ay lumitaw sa aking isipan, mga hamon, mga pagkatalo, at mga tagumpay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pagtataksil, isang pagkakanulo mula sa isang taong pinagkakatiwalaan ko. Napalunok ako, ang aking puso ay punong-puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit hindi ko ito maipakita kay Elara. Kailangan kong panatilihin ang aking lakas para sa kanya. Salamat sa iyong tulong, sabi ko sa matandang lalaki bago siya naglaho na parang usok sa hangin.
Sa gabing iyon, habang si Elara ay natutulog sa tabi ko, hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa aking nakita, ang pagtataksil na iyon. Sino kaya sa aming dalawa ang magkakanulo? At paano namin ito maiiwasan? Habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, hiniling ko na sana ay mali ang aking nakita. Ngunit sa likod ng aking isip, alam kong ito ay isang babala, isang bagay na kailangan naming paghandaan. Magkasama kaming naglayas upang hanapin ang kalayaan, ngunit ang paglalakbay na ito ay higit pa sa aming inaasahan. At sa bawat hakbang, alam kong kailangan naming magtiwala sa isa't isa, kahit na ang takot ay bumabalot sa amin. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang pagtataksil na iyon, ngunit alam ko na ang aming paglalakbay ay puno ng mga misteryo at hamon na hindi namin lubos na naiintindihan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang aking pag-asa ay nasa aming samahan, ang aming pagkakaibigan at ang pag-ibig na unti-unting umuusbong sa gitna ng aming paglalakbay. Ngunit sa likod ng bawat pag-asa ay ang takot na isang araw, ang lahat ng ito ay mawawala. Dahil sa isang pagkakamali, isang pagkakanulo na hindi namin inaasahan. Sa wakas, narating namin ni Amara ang hangganan ng kaharian. Ang mga puno dito ay tila mas mataas, ang hangin ay mas sariwa kaysa sa nakasanayan ko sa palasyo. Pakiramdam ko ay unti-unti akong bumabalik sa tunay na ako, ang prinsipe na hindi nagtatago sa likod ng mga inaasahan ng trono. Ang mga hakbang namin ay tila nagiging mas magaan habang patuloy na lumalayo sa palasyo, sa buhay na puno ng mga alituntunin at mga mata na lagi kaming pinagmamasdan. Ellie, tingnan mo ito. Masayang sigaw ni Amara habang iniaabot sa akin ang isang bulaklak na hugis bituin na kanyang napulot. Ang mga mata niya ay kumikislap, puno ng tuwa at pagkamangha. Nakakaakit ang kanyang nangiti, isang bagay na bihira kong makita sa kanya sa loob ng palasyo. Napakaganda, Amara, sagot ko habang tinititigan ang kanyang mukha na nagliliwanag sa ilalim ng sinag ng araw. Parang ikaw. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, binabagtas ang mga daan na hindi pa namin nararating. Ang mga kwento ng mga mangangalakal na dumaraan dito ay tila mga alamat lamang noon, ngunit ngayon ay nagiging totoo sa aming mga mata. Nagsimula kaming magtanong sa aming mga sarili, ano nga ba talaga ang kalayaan? Ito ba ay simpleng paglayo sa palasyo? O ito ay mas malalim, mas komplikadong bagay na kailangan naming tuklasin habang magkasama? Habang naglalakad kami, napansin namin ang isang maliit na lawas sa gitna ng kagubatan. Ang tubig nito ay napakalinaw. Kitang-kita ang mga isda na naglalanguyan sa ilalim. Ang paligid ay tila tahimik, ngunit may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa amin. Dito tayo magpahinga, Amara, sabi ko habang inaakbayan siya papunta sa gilid ng lawa. Naglatag kami ng munting sapin sa damuhan at naupo. Pinagmamasdan ang kalmadong tubig. Sa kabila ng aming kasiyahan, ramdam ko ang bigat ng aming desisyon na iniwan ang lahat sa likod. Ang aming mga pamilya, ang aming mga tungkulin, lahat ng ito ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Nagbibigay ng kaunting pag-aalinlangan sa aking puso. Ellie, naisip mo na ba kung saan tayo pupunta pagkatapos nito? Tanong ni Amara, binabali ang katahimikan. Hindi ko alam, Amara, pero ang mahalaga ay magkasama tayo. Sagot ko, sinusubukang punuin ng pag-asa ang aking boses. Sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong hindi na ako nag-iisa sa pagharap sa mga susunod na kabanata ng buhay. Bigla, isang malamig na hangin ang dumaan, tila may dala itong kakaibang enerhiya. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang maglagas, isa-isang bumagsak sa tubig. Ang mga isda sa lawa ay biglaang nag-alisan, tila may kinatatakutan. Napansin namin ang kakaibang paggalaw ng hangin na para bang mayroong nagmamasid sa amin. Alay, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Amara, halatang kinakabahan.
Oo, parang may nagbabago sa paligid. Sagot ko, pinipilit na intindihin ang aming nararamdaman. Sa isang kisap mata, bumukas ang isang portal sa harapan namin. Isang pabilog na lagusan na puno ng liwanag. Ang hangin ay lalong lumakas, tila kinakaladkad kami papasok. Hindi namin alam kung ano ang nasa kabila, ngunit ramdam namin ang tila hindi maipaliwanag na tawag nito. Amara, ano ito? Tanong ko, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Ili, hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, ito ang daan patungo sa kalayaan na hinahanap natin. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pananabik. Nagpalitan kami ng tingin, alam namin na ang desisyon ay nasa aming mga kamay. Kung tatahakin namin ang daang ito, hindi kami sigurado kung makakabalik pa kami. Ngunit kung hindi namin susubukan, paano namin malalaman kung ano ang nasa kabila ng takot at pag-aalinlangan na bumabalot sa aming mga puso? Ellie, magkasama natin itong tatahakin, sabi ni Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mas mahigpit at sabay kaming pumasok sa loob ng portal. Ang liwanag ay pumalibot sa amin, ang aming mga katawan ay tila lumulutang sa kawalan. Ang aming mga puso ay puno ng takot, ngunit may halong pananabik. Sa dulo ng liwanag nakita namin ang isang bagong mundo, isang lugar na tila puno ng mga posibilidad at pag-asa. Ngunit bago namin tuluyang maabot ang lupa, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kawalan. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Subalit, hindi lahat ng inaakala ninyong kalayaan ay tunay na malaya. Sa likod ng kalayaan may mga lihim na naghihintay na matuklasan. Ang boses na iyon ay nag-iwan ng kakaibang kaba sa aming mga puso. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam namin na ang aming mga hakbang ay babalot ng mga pagsubok na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pangako namin sa isa't isa ay nananatiling matatag. Ang paglalakbay namin ay magpapatuloy anuman ang mangyari. Sa pag-usad ng aming paglalakbay, unti-unti kong nararamdaman ang kaginhawahan na dulot ng kalayaan. Ang hangin sa kabundukan ay tila musika sa aking pandinig. Bawat hakbang ay naglalapit sa amin sa hinahangad naming kalayaan. Kasama ko si Amara, ang prinsesa ng kaharian, na tulad ko ay naghangad ng buhay na malayo sa mga pader ng palasyo. Sa aming paglalakbay, natutunan kong hindi lamang siya prinsesa. Siya ay matapang, matalino, at higit sa lahat, may pusong handang makinig sa mga bulong ng kalikasan. Sa isang pagkakataon, kami ay nakarating sa isang lambak na tila pinagtataguan ng kapayapaan. Sa gitna ng lambak ay isang maliit na lawa na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Naupo kami sa tabi nito, nagpapahinga mula sa mahabang paglalakad. Nang mapansin ni Amara ang isang makukulay na ibon na lumilipad sa paligid, itinuro niya ito at nagtanong, "Hindi ka ba nagtatanong kung ano ang lihim na itinatago ng ibon na iyon?" Napangiti ako sa kanyang tanong at sumagot, baka ito ay may dalang mensahe mula sa kalikasan. Isang paalala na kahit gaano man tayo naliligaw, palaging may landas na nag-aantay sa atin. Tumawa siya, isang tawa na parang kampana sa aking pandinig. Sa mga oras na iyon, ang aming koneksyon ay tila lumalalim na parang ang aming mga kaluluwa ay nag-uusap kahit walang mga salita. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, hindi maikakaila ang pag-aalala sa aming mga puso. Ang takot na baka kami ay matagpuan at pilitin bumalik sa mga buhay na nais naming talikuran. Habang kami ay nagpapahinga, napansin ko ang kakaibang paggalaw sa tubig ng lawa. Unti-unting lumitaw ang isang liwanag na tila nanggagaling sa ilalim. Hinawakan ko ang kamay ni Amara at sabay kaming lumapit sa gilid ng lawa. Sa aking pagkagulat, ang liwanag ay nag-anyo ng isang babaeng tila gawa sa tubig. "Maligayang pagdating, mga batang naglalakbay," sabi ng babae. Ang kanyang tinig ay parang alon,
banayad ngunit puno ng kapangyarihan. Ako si Althea, tagapagbantay ng lambak na ito. Ano ang inyong hinahanap? Nagkatinginan kami ni Amara, naguguluhan ngunit puno ng pag-asa. Ako ang unang nagsalita, hinahanap namin ang kalayaan, isang buhay na hindi nakatali sa mga inaasahan ng aming kaharian. Ngumiti si Althea at sa kanyang ngiti ay may misteryo. Ang kalayaan ay hindi isang bagay na matatagpuan sa labas. Ito ay nasa loob ninyo. Ngunit upang makamit ito, dapat kayong matuto mula sa mga lihim ng lambak na ito. Sa kanyang mga salita, ang paligid ay nagbago. Ang lambak ay tila naging mas buhay, ang mga puno ay nag-usap sa hangin, at ang mga bulaklak ay naglaro sa kanilang mga kulay. Kasabay nito, narinig ko ang isang tinig, isang bulong na tila nagmumula sa aking kalooban. Hanapin ang puso ng lambak at doon matatagpuan ang inyong hinahanap. Hindi ko alam kung narinig din ito ni Amara, ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap ng pag-unawa. Nagpasya kaming sumunod sa mga palatandaan na parang ang lambak ay may sariling kwento na nais ipahayag. Sa aming paglalakbay, iba't ibang pagsubok ang aming naranasan. May mga daan na tila walang hanggan, mga ilog na kailangang tawirin at mga bundok na dapat akyatin. Ngunit sa bawat hakbang, natutunan naming magtiwala sa isa't isa at sa lakas na nagmumula sa aming mga puso. Hanggang sa kami ay makarating sa isang bahagi ng lambak na tila pinakatatago nito. Isang kuweba na natatakpan ng mga ugat at dahon. Sa loob nito ay may isang altar na gawa sa kristal, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa altar ay may isang bahagi ng kristal na tila nawawala. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko ang tinig na bumubulong sa akin. Ito ang puso ng lambak. Isaayos ang nawawalang bahagi at matutuklasan ninyo ang kalayaan. Lumapit si Amara sa altar, ang kanyang kamay ay nagbigay liwanag sa nawawalang bahagi ng kristal. Sa pagdikit ng kanyang daliri, ang paligid ay nagliwanag at sa isang iglap, kami ay napuno ng enerhiya, ng pangunawa. Sa aming mga puso ay sumiklab ang liwanag na nagbigay daan sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Ngunit sa likod ng kamangha-manghang tanawin, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Sa labas ng kuweba ay may mga anino na unti-unting lumalapit. Mga anino na tila may dalang panganib. Nagkatinginan kami ni Amara, puno ng takot, ngunit handang harapin ang anumang darating. Ang aming kalayaan ay nasa aming mga kamay, ngunit maaaring sa isang iglap, ito ay muling mawala. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang tinig ni Althea. Ang tunay na kalayaan ay ang pagtanggap ng anumang darating, kahit pa ito ay panganib. Handa na ba kayo? Sa mga huling sandali ng bahagi beam, ang mga anino ay lalong lumapit. Ang kanilang mga hakbang ay parang musika ng isang laban na hindi namin inaasahan. Ano ang susunod na mangyayari? Kami ay naghintay, puno ng pag-asa at takot, sa diwa ng kalayaan na aming natagpuan. Ako'y nakatingin sa malawak na kalangitan habang nakahiga sa damuhan. Ang mga bituin ay tila mga mata ng mga Diyos na nagmamasid sa aming paglalakbay. Parang kahapon lamang nang kami ay nagpasya ni Lyra na talikuran ang aming marangyang buhay sa palasyo. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila yumayakap sa amin, nagpapaalala ng kalayaan na aming hinahanap. Alam mo, hindi ko akalaing makakalayo tayo ng ganito. Wika ni Lyra habang inaayos ang kanyang buhok na nahulog sa kanyang muka. Ngumiti ako at tumingin sa kanya. Oo, pero hindi pa tayo ligtas. Ramdam ko pa rin ang takot na baka mahuli tayo ng mga tauhan ng palasyo. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating magpatuloy. Hindi ko na kayang bumalik sa buhay na iyon, Artos. Ako'y sumang-ayon. Sa likod ng kanyang mga mata ay naroon ang pagnanasa para sa kalayaan, para sa buhay na hindi nakatali sa mga batas ng kaharian. Kami parehong puno ng pangarap na hindi natupad sa loob ng palasyo.
Kami naglayas hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa mga hindi magkaroon ng boses sa ilalim ng pamumuno ng aming mga magulang. Sa aming paglalakbay, nakilala namin ang iba't ibang nilalang, mga mandirigma, mga ngalakal at maging mga mahiwagang nilalang na hindi ko akalaing totoo. Ang aming mundo ay mas malawak kaysa sa palasyo na dati naming tahanan. Sa bawat hakbang, natutunan namin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa isa't isa. Artos, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Lira habang tumatayo at nagmamasid sa paligid. Umupo ako bigla at napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga ibon na dati maingay ay biglang nawala at ang hangin ay tila nagbabadya ng panganib. May kakaiba nga, Lira, para bang may nagmamasid sa atin. Bigla siyang tumayo at kami naging alerto. Sa aming harapan, mula sa dilim, lumitaw ang isang anino. Isang nilalang na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim at ang kanyang tinig ay tila alingawngaw sa hangin. Ano ang ginagawa ng dalawang batang maharlika sa kagubatan na ito? Tanong ng nilalang. Ang kanyang boses ay may halong pagkamangha at pangamba. Naglalakbay kami, sagot ni Lira, hindi alintana ang takot sa kanyang tinig. Hinahanap namin ang kalayaan. Ngumiti ang nilalang at ang kanyang nangiti ay tila puno ng lihim. Kalayaan? Maraming ibig sabihin ng kalayaan, prinsesa. Ngunit sa daang ito, maraming pagsubok ang inyong haharapin. Ako'y tumayo sa tabi ni Lira, hindi nagpapakita ng pangamba. Hindi kami natatakot. Kahit anong pagsubok pa ang dumating, handa kaming harapin. Ang nilalang ay tumawa. Ang kanyang tawa ay parang musika na dumadaloy sa hangin. Kung ganoon, mayroon akong alok sa inyo. Isang daan patungo sa kalayaan na inyong hinahanap. Ngunit may kapalit. Kami ay nagkatinginan ni Lira. Alam namin na ang mga alok sa ganitong mga nilalang ay laging may kapalit na hindi inaasahan. Ngunit kami ay handa. Ano ang kapalit? Tanong ko. Lumapit siya sa amin, ang kanyang anyo ay tila nagbabago, parang isang anino na kawalan. Isa sa inyo ay kailangang bumalik sa palasyo at harapin ang kapalaran doon. Ang isa naman ay makakatanggap ng kalayaan na kanyang hinahanap. Kami nabigla sa alok. Isa sa amin ang kailangang bumalik, ngunit paano namin pipiliin? Paano namin malalaman kung sino ang dapat manatili sa kalayaan at sino ang dapat bumalik sa buhay na dati naming tinakasan? Ngunit bago pa kami makapagdesisyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang nilalang ay naglaho at iniwan kami sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kami nagkatinginan ni Lira, hindi alam ang gagawin. Ang dilim ay tila naging mas makapal at ang mga bituin ay tila mas malayo. Lira, ano ang gagawin natin? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti siya, ngunit sa kanyang nangiti ay naroon ang kalungkutan. Artos, alam mo kung ano ang tama, ngunit hindi ko kayang magdesisyon para sa atin. Kami na natiling nakatayo sa gitna ng gabi, ang hangin ay nagdadala ng kakaibang katahimikan. Sa aming harapan ay ang daan patungo sa kalayaan. Ngunit ang tanong ay paano namin ito tatahakin ng magkasama. Sa gabing iyon, kami natutulog sa ilalim ng mga bituin. Ang aming mga puso ay puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ngunit sa aming paggising, isang bagong umaga ang magdadala sa amin sa daan patungo sa aming kapalaran. Ngunit ang tanong ay sino ang pipili? Sino ang maglalakas loob na magpaalam sa kalayaan na aming hinahanap? Sa kabila ng malambot na damo at malamig na simoy ng hangin, nakaramdam ako ng kakaibang kaba habang kami ni Amara ay naglalakad sa gitna ng kagubatan. Ang liwanag ng buwan ang tanging gabay namin sa madilim na landas, at ang bawat hakbang ay parang pag-akyat sa isang hagdanan ng di kilalang kapalaran. Sa mga oras na ito,
Ako ay isang prinsipe na hindi nasaklaw ng mga batas ng palasyo. Ako na ay si Kael, isang tao na naghahanap ng kalayaan kasama ang prinsesang minamahal ko. Kael, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Amara habang hinahawakan ang aking braso. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala na nagpatigil sa aking pag-iisip. Tumigil kami at sinubukan kong pakinggan ang paligid. Sa una, wala akong naririnig kundi ang karaniwang tunog ng kagubatan, ang mga kuliglig, ang banayad na pagkaluskos ng mga dahon. Ngunit maya-maya pa ay naramdaman ko ang kakaibang presensya na parang umaaligid sa amin. Parang may sumusunod sa atin. Bulong ko, sinubukan kong itago ang aking pagkabahala. Ang aming mga mata ay nagkatagpo, puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ngunit kasabay nito ay kagustuhang ipagpatuloy ang aming pakikipagsapalaran. Nagpatuloy kami sa paglalakad, mas alerto ngayon, habang ang mga anino ng mga puno ay tila nagiging mas buhay. Sa isang iglap, ang paligid ay tila nagbago. Ang mga puno ay naging mas makapal at ang daan ay tila nawawala sa likod ng masalimuot na mga sanga. Bigla, isang malakas na hangin ang humampas sa amin na nagdala ng malamig na alingawngaw mula sa hindi kalayuan. Maaari bang ito ang hangin ng kalayaan na hinahanap natin? Tanong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay tila lumiwanag sa kabila ng dilim. Ang kanyang optimismo ay palaging isa sa kanyang mga kagandahan, isang sinag ng ilaw sa madilim kong mundo. Ngunit bago pa man kami makasagot sa tanong na iyon, may narinig kaming kaluskos sa likuran namin. Dahan-dahan kaming humarap sa pinagmula ng tunog. Ang mga puso namin ay bumibilis ang pagtibok. Sa likod ng isang malaking puno, lumitaw ang isang matandang lalaki. Ang kanyang damit ay tila gawa sa mga dahon at puno. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kunot na parang naging saksi sa libu-libong kwento ng kagubatan. Hindi kayo dapat narito, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malalim at parang nagmumula sa mismong lupa. Ang kagubatang ito ay puno ng mga lihim na hindi para sa mga tulad ninyo. Pasensya na po, sagot ko, sinusubukang maging magalang kahit na ang aking puso ay puno ng takot. Hindi namin alam. Kami po ay naghahanap lamang ng kalayaan. Kalayaan? Ulit ng matanda na parang iniisip ang salitang iyon. Maraming taon na ang nakalipas, may isang prinsipe at prinsesa ring naglakbay sa kagubatang ito para sa parehong layunin. Ngunit hindi lahat ng naghangad ng kalayaan ay nagtagumpay. Nagkatinginan kami ni Amara, ang aming mga mata ay puno ng katanungan. Sino kaya ang tinutukoy ng matandang ito? At ano ang nangyari sa kanila? Kung tunay na kalayaan ang hinahanap ninyo, patuloy niya, may isang lugar sa gitna ng kagubatan na makakatulong sa inyo. Ngunit mag-ingat kayo, sapagkat sa bawat hakbang papalapit, may kapalit na sakripisyo. Ang kanyang mga salita ay binalot kami ng misteryo. Ano ang ibig niyang sabihin? Ngunit bago pa man kami makapag-usap muli, ang matanda ay tila naglaho sa hangin na parang isang panaginip. Kael, ano ang gagawin natin? Tanong ni Amara, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong determinasyon. Alam kong hindi na kami pwedeng umatras. Ang landas na ito, kahit gaano pa man kadilim, ay kailangan naming tahakin. Kailangan nating malaman ang lugar na iyon, sagot ko, ang aking boses ay puno ng pag-asa. Kung ito man ang magdadala sa atin sa kalayaan, hindi natin ito dapat palampasin. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang kagubatan ay tila nagiging mas buhay sa bawat hakbang. Ang mga puno ay parang may sarili nilang kwento na nais ikwento. At ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng mga nakaraang pangyayari. Habang lumalalim ang gabi, ang aming paglalakbay ay puno ng mga tanong at pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang uri ng takot na bumabalot sa akin. Ano ang kapalit ng kalayaang hinahanap namin? At sino ang prinsipe at prinsesa na nauna sa amin sa landas na ito?
Sa dulo ng landas may isang matandang tore na nagsisilbing palatandaan. Ang tore ay tila nababalot ng mga lihim at mga kwento. Alam kong ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa aming pakikipagsapalaran. Ngunit ang tanong ay, ano ang kapalit ng kalayaang ito? At sa likod ng tore, isang figura ang lumitaw. Isang figura na hindi namin inaasahan. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit imposibleng narito siya. Siya ay isang bahagi ng aming nakaraan, isang bahagi ng aming kwento na pilit naming nilayuan. Ngunit narito siya, sa harap namin, nagdadala ng isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Ang aming paglalakbay ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago, at kami ay hindi na makakabalik sa kung paano kami dati. Sa gitna ng mga punong may mabibigat na dahon, mga ugat na tila ba'y humahawak sa lupa, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy, tila ba'y sumasayaw sa bawat hakbang namin ni Lira. Naglalakbay kami sa kagubatan na walang kasiguraduhan kung saan kami patungo, ngunit puno ng pag-asa na malapit na naming makamit ang kalayaan na hinahanap namin. Alam mo ba, hindi ko akalain na makakaramdam ako ng ganitong kasiyahan, sabi ni Lira habang hawak ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang natin palayo sa palasyo ay parang pagyakap sa kalayaan. Napangiti ako. Sa loob ng palasyo, ang buhay namin ay puno ng mga batas at tradisyon. Kahit na kami ay may kapangyarihan, palaging may pader na humahadlang sa tunay na kalayaan. Sa paglalakbay na ito, naramdaman namin ang bawat pintig ng aming mga puso na tila ba'y sabik na sabik sa bagong simula. Ramdam ko rin iyon, Lira, tugon ko. Ngunit hindi natin dapat kalimutan na marami pa tayong haharapin. Ang ating paglalakbay ay puno ng mga pagsubok. Tumigil kami saglit sa tabi ng isang ilog na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tubig ay tila ba'y may sariling buhay, sumasalamin sa aming mga pangarap at pagnanasa. Kumuha ako ng tubig gamit ang aking mga kamay at pinabayaan itong dumaloy, malamig at sariwa. Ang ilog na ito, sabi ni Lira, ay parang ating paglalakbay. Hindi natin alam kung saan ito patungo, ngunit alam natin na ito ay isang bahagi ng mas malawak na paglalakbay. Sumang-ayon ako. Lira, minsan naiisip ko, paano kung ang kalayaan natin ay hindi natin matagpuan? Paano kung ang hinahanap natin ay isang ilusyon lamang? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi mahalaga kung makamit natin ito o hindi. Mahalaga ay ang ating pagsisikap. Ang ating paglalakbay ay ang ating kalayaan. Napansin ko ang isang anino na gumagalaw sa gilid ng aking paningin. Mabilis kong hinila si Lira papalapit sa akin. Pinaprotektahan siya mula sa maaaring panganib. Sa likod ng punong kahoy may isang figura na nakatayo, tahimik at tila ba'y nagmamasid sa amin. Prinsipe Alden, Prinsesa Lira, sabi ng figura, hindi ko akalain na makikita ko kayo dito. Ang boses ay pamilyar, ngunit hindi ko agad maipaliwanag kung sino ito. Lumapit ito sa amin. Ang liwanag ng buwan ay unti-unting nagpapakita ng kanyang mukha. Isang matandang lalaki, ang kanyang balbas ay mahaba at puti, at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Matagal ko na kayong hinihintay, patuloy niya, sapagkat alam kong darating ang araw na ito. Sino siya? Paano niya kami kilala? Bumilis ang tibok ng puso ko, puno ng pagdududa at pag-aalala. Sino ka? Tanong ko, hinahawakan ng kamay ni Lira ng mas mahigpit. Ngumiti siya at may kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ako ay si Elyon, ang tagapangalaga ng kalayaan na inyong hinahanap, at kayo ay nasa tamang daan. Nagpalitan kami ng tingin ni Lira. Parehong naguguluhan, ngunit may kaunting pag-asa. Paano mo kami matutulungan? Tanong ni Lira.
Sa pamamagitan ng pag-unawa sa tunay na kalayaan, tugon ni Elion, na hindi lamang matatagpuan sa labas kundi sa loob ng inyong mga puso. Nagpatuloy siya sa pagsasalaysay, ibinabahagi ang kanyang karunungan tungkol sa kalayaan na hindi namin kailanman naisip. Ang kalayaan na hindi nasusukat ng pisikal na paglayo, kundi ng pagtanggap sa sarili at sa bawat desisyon na aming ginagawa. Ngunit sa gitna ng kanyang kwento, bigla siyang tumigil at tumingin sa likuran namin. Ngunit may panganib na paparating, babala niya, ang kanyang boses ay puno ng seryosong pag-aalala. Bago pa namin maintindihan ang kanyang babala, narinig namin ang mga yabag na papalapit. Ang mga anino ng punong kahoy ay biglang nagpakita ng mga figura, mga mandirigma na palapit sa amin. Ang kanilang mga mata ay malamig, puno ng intensyon na pigilan ang aming paglalakbay. Ang aming paglalakbay ay mas mapanganib kaysa sa inaakala namin. Ngunit sa kabila ng panganib, ang aming determinasyon ay mas matatag kaysa kailanman. Sa harap ng mga mandirigma, sa harap ng panganib, naramdaman ko ang apoy ng aking damdamin, ang apoy ng kalayaan na aming pinaglabanan. Ang gabi ay tila ba'y kasing dilim ng aming kinabukasan, ngunit alam ko na sa bawat hakbang na gagawin namin ni Lyra, kasama ang gabay ni Elion, kami ay lalapit sa tunay na kalayaan. Ngunit paano namin haharapin ang mga mandirigma na ito? Ano ang kanilang nais at paano nila nalaman ang aming paglalakbay? Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos at ang panganib ay hindi pa natatapos. Ngunit ang aming pagnanasa para sa kalayaan ay mas matatag kaysa sa anumang balakid na haharapin namin. Sa kabila ng mga hamon at panganib na aming naranasan, ang aming paglalakbay ay nagpatuloy sa paghanap ng kalayaan mula sa mga tanikala ng aming kaharian. Ako, si Prinsipe Alden, kasama ang Prinsesa Elara, ay naglalakbay sa isang daigdig na puno ng hiwaga at misteryo. Ang hangin ay nagdadala ng mga bulong ng nakaraan, habang ang araw ay tila palaging nasa gilid ng pagdilim. Sa bawat hakbang, ang aming puso ay punong-puno ng pag-asa at pangarap na makatagpo ng isang bagong simula. Ang araw na ito ay nagsimula sa isang tahimik na umaga. Ang mga ibon ay umaawit sa kanilang masiglang himig at ang mga puno ay sumasayaw sa baniyad na ihip ng hangin. Kami ay nasa gilid ng isang kagubatan na sinasabing may mga lihim na hindi pa natutuklasan. Ang kagubatan na ito ay may alamat na nagsasabing may isang lumang tore sa gitna nito na nagtataglay ng kapangyarihang makapagbigay ng tunay na kalayaan sa sino mang makakahanap nito. Maaari kaya itong maging susi sa ating hinahanap, Elara? Tanong ko habang kami ay naglalakad patungo sa kagubatan. Nararamdaman ko na ito ay higit pa sa isang alamat, Alden, sagot ni Elara. Ang kanyang mata ay puno ng determinasyon at kaalaman na tila ba siya ay may lihim na alam. Habang kami ay lumalalim sa kagubatan, ang mga puno ay tila nagiging mas makapal at ang liwanag ay unti-unting naglalaho. Ang paligid ay nagiging mas misteryoso at ang pakiramdam ng pag-asa ay unti-unting napapalitan ng kaba. Ngunit hindi kami nagpatinag. Alam namin na ang landas na aming tinatahak ay may layunin. Sa gitna ng kagubatan, nakita namin ang isang maliit na daan na tila ba ay matagal nang hindi dinaanan. Ang lupa ay natatakpan ng lumot at ang mga halaman ay tila ba nagtatago ng mga lihim sa ilalim ng kanilang berdeng mga dahon. Sinundan namin ang daan na ito at hindi nagtagal ay nakita namin ang isang lumang tore na natatakpan ng mga baging at lumot. Ang tore ay tila ba nababalot ng isang mahiwagang aura at ang hangin sa paligid nito ay tila nagbabago. Narito na tayo, Elara, sabi ko, puno ng pagkamangha. Ang tore na ito ay tila ba may sariling buhay. Lumapit kami sa tore at sa aming pagpasok, ang loob nito ay nagpakita ng mga sinaunang inskripsyon sa pader. Ang mga salita ay hindi namin lubos na maunawaan.
ngunit ang kanilang presensya ay tila nag-uudyok sa aming mga puso na magpatuloy. Sa gitna ng silid ay may isang altar na may isang lumang aklat na tila ba ay naglalaman ng lihim ng tore. Nararamdaman ko na ang aklat na ito ay may mahalagang papel sa ating paglalakbay, sabi ni Elara habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang kamay sa aklat. Bigla, ang aklat ay nagliwanag at ang paligid ay nagkaroon ng masiglang enerhiya. Ang mga inskripsyon sa pader ay tila ba nagsimulang gumalaw at ang hangin ay nagdala ng isang musika na puno ng hiwaga. Ang tore ay tila ba nabuhay at kami ay napalibutan ng isang liwanag na nagdala sa amin sa isang ibang mundo. Sa loob ng liwanag, nakita namin ang mga imahe ng mga taong naglalakbay, mga prinsipe at prinsesa na tulad namin. Sila ay naghahanap ng kalayaan at ang kanilang mga kwento ay tila ba nag-uugnay sa amin sa isang mas malalim na layunin. Ang tore ay hindi lamang isang lugar, kundi isang daanan patungo sa isang mas malawak na daigdig. Ngunit sa gitna ng aming pagkamangha, isang imahe ang lumitaw na nagparalisa sa amin. Isang larawan ng aming kaharian, ngunit ito ay nababalot ng kadiliman. Ang mga tao ay nagdurusa at ang mga pader ng kastilyo ay tila ba bumagsak. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa mga taong aming iniwan. Alden, hindi natin maaring pabayaan ang ating kaharian, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. At doon, sa gitna ng tore, napagtanto namin ang tunay na dahilan ng aming paglalakbay. Ang kalayaan na aming hinahanap ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa lahat ng taong aming iniwan. Ngunit paano namin ito magagawa kung ang tore ay tila ba naglalakbay sa pagitan ng mga daigdig? Sa isang iglap, ang liwanag ay naglaho at kami ay bumalik sa loob ng tore. Ngunit ang aming mga puso ay nagbago. Kami ay puno ng panibagong layunin. Hindi tayo maaaring magpatuloy na nag-iisa, Elara. Kailangan natin ang tulong ng tore, sabi ko. Puno ng pag-asa ngunit may halong takot sa kung ano ang maaaring mangyari. At sa dulo ng bahaging ito ng aming kwento, ang tore ay nagsimulang magliwanag muli at ang mga inskripsyon ay tila ba nagbigay ng isang mensahe na hindi namin inaasahan. Ang tore ay may sariling plano at ang aming kapalaran ay nakatali dito. Ano ang susunod na hakbang sa aming paglalakbay? Ang tore ay may lihim na hindi pa namin lubos na natutuklasan. Ang aming kalayaan ay hindi lamang para sa aming dalawa, kundi para sa isang mas malaking layunin na ngayon pa lang namin nauunawaan. Sa wakas, narating namin ni Elara ang hangganan ng kagubatang minsang inilarawan sa mga kwento ng aming angkan. Ang mga puno ay tila mga higanting bantay na nakapalibot sa isang kaharian na hindi pa namin natutuklasan. Hinaplos ng hangin ang aming mga pisngi, tila inaanyayahan kami sa isang mundo ng misteryo at hiwaga. Prinsipe Kael, nararamdaman mo ba ang kakaibang lakas na bumabalot sa lugar na ito? Tanong ni Elara habang pinagmamasdan ang mga dahon na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Tumango ako, pinalis ang pagod sa aming mahaba at mapanganib na paglalakbay. O, Elara, tila may sinasabi ang kagubatang ito sa atin. Matagal na kaming naglalakbay mula nang lisanin ang palasyo. Ang pangarap na kalayaan ang nagbigay sa amin ng lakas na harapin ang bawat pagsubok. Ngunit ang tunay na kalayaan ay tila isang mailap na bituin sa gitna ng kadiliman. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ang mga paa namin ay tila nakikisama sa ritmo ng kagubatan. Hanggang sa marating namin ang isang bukal na tila nag-aalok ng kapayapaan. Ang tubig ay kristal na malinaw at sa ilalim nito ay makikita ang mga bahaghari ng isda na nagsasayaw. Dito tayo magpahinga, Kael, sabi ni Elara habang nagtatanggal ng kanyang sandalyas at nilubog ang paa sa malamig na tubig. Ang kagandahan ng lugar na ito ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa.
Umupo ako sa tabi niya, hinayaan ang sarili na makalimutan ang lahat ng hirap ng nakaraan. Elara, naisip mo na ba kung ano ang gagawin natin kapag natagpuan na natin ang kalayaan? Ngumiti siya, tila nakikita ang isang hinaharap na punong-puno ng mga posibilidad. Hindi ko alam, Kyle, ngunit ang mahalaga ay magkasama tayo sa paglalakbay na ito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi ito tungkol sa lugar na nais naming marating, kundi sa paglalakbay na aming pinili, ang paglalakbay na kasama siya. Habang nakaupo kami sa tabi ng bukal, biglang lumitaw ang isang matandang babae mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang mga mata niya ay puno ng karunungan. Para siyang isang karakter mula sa mga alamat na madalas naming naririnig. Nakikita ko na ang mga batang prinsipe at prinsesa ay naglalakbay sa kagubatan ng kalayaan. Sabi niya, ang kanyang boses ay tila alingawngaw ng mga sinaunang kwento. Tumingin kami ni Elara sa kanya, puno ng pagtataka. Sino po kayo? Tanong ni Elara. Ang kanyang tinig ay puno ng paggalang. Ako si Lyra, ang tagapangalaga ng kagubatan. Maraming taon na ang nakalipas. Ang aking tungkulin ay protektahan ang lihim na alamat ng kalayaan. Lihim na alamat? Ulit ko, hindi makapaniwala sa aming naririnig. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumiti si Lyra, ang kanyang mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Ang kagubatan na ito ay hindi karaniwang kagubatan. Ito ay isang lugar kung saan maaaring matupad ang mga pangarap ng kalayaan. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan ninyong malaman ang tunay na kahulugan ng kalayaan bago ninyo ito makamtan. Napatingin kami ni Elara sa isa't isa, parehong naguguluhan, ngunit puno ng pag-asa. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ni Elara. Sa likod ng kagubatang ito ay may isang mahiwagang pinto, paliwanag ni Lyra. Ngunit bago ninyo ito mabuksan, kailangan ninyong sagutin ang palaisipan ng kalayaan. Kung kayo'y tunay na handa, ang pinto ay magbubukas at ang alamat ng kalayaan ay magiging bahagi ng inyong kwento. Habang nag-uusap kami, biglang lumakas ang hangin, binubulong sa amin ang mga lihim ng kagubatan. Napatingin ako kay Elara at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong determinasyon na nagudyok sa amin na maglayas mula sa palasyo. Handa kami, sabi ko, puno ng kumpiyansa. Ano ang palaisipan ng kalayaan? Ngumiti si Lyra at sa kanyang mga kamay ay lumitaw ang isang sinaunang scroll. Ang kalayaan ay hindi lamang pagkawalang bisa ng mga tanikala, kundi ang kalayaan na bumuo ng inyong sariling tadhana. Ano ang inyong pipiliin? Ang kalayaan na walang hanggan o ang kalayaan na may direksyon? Tahimik kaming nahulog sa pag-iisip. Ang palaisipan ay tila isang pintong hindi namin tiyak kung paano bubuksan. Ngunit sa puso ko, alam kong ang sagot ay nasa amin na. Ito ay isang bagay na natutunan namin sa aming paglalakbay at sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang umalingawngaw mula sa kailaliman ng kagubatan. Ang lupa ay tila yumayanig at ang mga puno ay tila nagsasalita. Napatingin kami sa direksyon ng tunog at doon namin nakita ang isang pinto na unti-unting bumubukas. Ang aming mga puso ay nabalot ng kaba at pananabik. Ano ang naghihintay sa amin sa kabila ng pinto? Ang alamat ng kalayaan ay nagsisimula pa lamang. Sa wakas, narating namin ni Isabela ang hangganan ng kagubatan. Ang mga punong kahoy na tila walang katapusan ay nagbigay daan sa isang malawak na parang natila isang berdeng dagat. Ang hangin ay puno ng mga bulong ng mga ligaw na bulaklak at ang araw ay naglalaro sa mga ulap, nagkukubli at muling lumilitaw sa bawat hakbang naming palayo sa lilim ng mga puno. Mahal kong prinsipe, tila narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay, sabi ni Isabela, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa, ngunit may bahid ng pag-aalala.
Ngunit ano kaya ang naghihintay sa atin sa kabila ng mga parang na ito? Napangiti ako, hinawakan ng kanyang kamay. Isabela, ang ating pakikipagsapalaran ay puno ng mga lihim na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ngunit sa pag-ibig na ating taglay, walang balakid ang hindi natin kayang lampasan. Hindi ko maialis ang pakiramdam na may isang bagay na higit pa sa likod ng mga lugar na ito. Ang mga palatandaan na nakita namin sa daan ay tila may mga nakatagong mensahe at ang mga ibon na nagliliparan ay tila may alam na hindi namin mawari. Habang naglalakad kami sa gitna ng parang, ang lupa ay nagsimulang manginig. Bigla, ang paligid ay nagbago. Ang lupa ay bumuka at kami ay nahulog sa isang madilim na kuweba. Ang aming mga sigaw ay nag-echo sa dingding ng kuweba at ang takot ay bumalot sa amin. Nang bumagsak kami sa ilalim, ang aming mga mata ay unti-unting nasanay sa dilim. Ang kuweba ay puno ng mahiwagang ilaw na nagmumula sa mga kristal na nakatusok sa pader, na tila mga bituin sa ilalim ng lupa. Mahal na prinsipe, ano ang lugar na ito? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isabela, tila ito ay isang sinaunang lihim na lugar. Sagot ko habang inilalapat ang aking kamay sa isang kristal. Sa sandaling iyon, isang imahe ang lumitaw sa aking harapan. Isang matandang lalaki na nakadamit ng mga balabal na puno ng simbolo. Maligayang pagdating, mga batang tagapagligtas, sabi ng imahe, ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. Ang iyong pagdating ay matagal na naming hinihintay. Kayo ay narito upang ipasa ang pagsubok ng kalayaan. Sa gitna ng aming pagkabigla, nagpatuloy ang matandang lalaki. Ang pagsubok ay hindi madali. Kayo ay susubukin sa pamamagitan ng inyong katapangan, katapatan at pag-ibig. Tanging ang mga dalisay ang makakaraos. Hindi ko maialis ang kaba sa aking dibdib. Ngayon lamang namin nalaman na ang aming paglalakbay ay may mas malalim na layunin, ang makapasa sa pagsubok na ito upang tunay na makamtan ang kalayaan. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang matinding determinasyon. Hindi kami magpapatalo. Bigla, ang paligid ay nagbago muli. Ang kuweba ay napuno ng mga imahe ng aming nakaraan, mga alaala ng mga oras na kami ay nagpasya na layasan ng palasyo. Ang mga pakikibaka sa daan at ang mga sandaling kami ay bumuo ng aming sariling mga pangarap. Ang mga alaala ay tila buhay at kami ay muling nakaranas ng mga damdamin ng pag-asa, takot at pag-ibig. Sa gitna nito, narinig namin ang tinig ng matandang lalaki. Alin sa mga alaala ang tunay na nagtulak sa inyo sa inyong paglalakbay? Ano ang tunay na hangarin ng inyong mga puso? Napatingin kami ni Isabela sa isa't isa. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang sagot. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang para sa kalayaan mula sa mga itinatakdang tungkulin ng palasyo, kundi para sa kalayaan na mahalin ang isa't isa ng walang hadlang upang makabuo ng buhay na puno ng pag-asa at pagkakaintindihan. Mahal kong Isabela, ang pag-ibig natin ang nagtulak sa ating paglalakbay, sabi ko, puno ng determinasyon. Ito ang ating kalayaan. Ngumiti si Isabela at ang kanyang pag-ibig ay nagbigay lakas sa akin. Kami ay handa na harapin ang anumang pagsubok. Ngunit sa oras na iyon, isang malakas na ingay ang pumunit sa katahimikan. Ang mga imahe ay naglaho at isang pinto ang bumukas sa harapan namin. Sa likod nito, isang liwanag ang nag-aanyaya. Ngunit sa kanyang tabi ay isang anino na tila may buhay. Ang anino ay nagsalita at ang kanyang tinig ay puno ng puot. Ang kalayaan ay may kapalit. Kayo ba ay handang isakripisyo ang lahat para dito? Ang tanong ay umaling-awngaw sa aming mga isipan at kami ay natigilan. Ano ang kapalit ng kalayaan na aming hinahanap? Ano ang handa naming isakripisyo? Habang nakatayo kami sa harap ng pinto, alam ko na ang aming desisyon ay magtatakda ng aming kapalaran. Ngunit sa likod ng pag-aalinlangan,
naroon ang pag-ibig na hindi matitinag. Ang anino ay patuloy na nagbabantay at kami ay humarap sa pinto. Sa likod nito ay ang hindi namin alam, ngunit sa aming mga puso ay ang tiyak na pag-asa. Sa pagpasok namin sa pinto, isang bagong simula ang naghihintay. Isang simula na puno ng mga posibilidad, ngunit hindi namin alam kung ano ang kapalit ng aming piniling landas. Sa kabila ng makakapal na ulap na bumabalot sa kalangitan, nagpatuloy kami ni Linaya sa aming paglalakbay. Ang hangin ay tila may dalang panibagong simoy ng pag-asa, kahit na ang landas na aming tinatahak ay puno ng hindi inaasahang panganib at pagsubok. Sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ko ang init ng kanyang kamay na nakakapit sa akin, isang paalala na hindi ko siya iiwan, kahit ano pa man ang mangyari. Ezra, sa palagay mo ba'y matatagpuan natin ang hinahanap nating kalayaan? Tanong ni Linaya, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng determinasyon. Alam kong siya ay pagod na, ngunit hindi siya sumusuko. Oo, Linaya, alam kong naroon lamang iyon, naghihintay sa atin. Tugon ko habang sinisikap kong ibalik ang kanyang ngiti. Ang kalayaan ay hindi lamang isang lugar, kundi isang estado ng ating puso at isipan. Patuloy kaming naglakbay hanggang sa marating namin ang isang makulimlim na kagubatan. Ang mga puno rito ay tila mga higanteng nagmamasid sa amin. Ang kanilang mga sangay tila mga bisig na nag-aanyaya o nagbabanta. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba, ngunit hindi rin ako maaaring umatras. Alam kong sa kabila ng kagubatan ay maaaring naroroon ang sagot sa aming mga panalangin. Habang nilalakad namin ang makikipot na daan, napansin kong may kakaibang liwanag na nagmumula sa di kalayuan. Tingnan mo, bulong ni Linaya sabay turo sa direksyon ng liwanag. Hindi ko alam kung ito'y dapat naming iwasan o lapitan, ngunit ang kuryosidad ay nanaig. Dahan-dahan kaming lumapit hanggang sa matanaw namin ang isang maliit na nayon na tila nakatago sa gitna ng kagubatan. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at bato, at ang mga tao'y abala sa kani-kanilang gawain. Sa gitna ng nayon ay may isang malaking puno na tila sentro ng lahat ng kanilang aktibidad. Ezra, tignan mo ang punong iyon, sabi ni Linaya. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ito'y tila may lihim na nais ipabatid sa atin. Lumapit kami sa puno at doon ay nakita namin ang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim nito. Ang kanyang mga mata ay tila may alam na hindi namin mawari at sa kanyang mga labi may ngiting puno ng kabaitan. Maligayang pagdating, bati niya sa amin. Ako si Althea, ang tagapangalaga ng nayon na ito. Ano ang inyong hinahanap? Nagkatinginan kami ni Linaya at sa isang iglap ay nagkaintindihan. Hinahanap po namin ng kalayaan, sagot ko. Kalayaan mula sa mga responsibilidad at mga inaasahang hindi namin magampanan sa aming kaharian. Ngumiti si Althea. Ang kalayaan ay isang bagay na maraming anyo. Ngunit tandaan ninyo, hindi ito palaging nangangahulugang pagtakas. Minsan, ito'y pagtanggap at pagyakap sa kung ano ang mayroon kayo. Nagpatuloy kami sa pakikipag-usap kay Althea at sa kanyang mga salita ay natutunan namin ang halaga ng pagtanggap at pagkilala sa sarili. Subalit bago kami tuluyang makapagpahinga, isang malakas na kalabog ang aming narinig mula sa di kalayuan. Ang mga tao sa nayon ay nagsimula ng magtakbuhan at sa aming pagtatanong ay nalaman naming may paparating na panganib. Ezra, kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari, sabi ni Linaya. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala ngunit matatag. Habang papalapit kami sa pinagmumulan ng ingay, natagpuan namin ang isang grupo ng mga mandirigmang may kakaibang kasuotan. Sila'y tila hindi karaniwang mga kalaban. Ang kanilang mga matay puno ng determinasyon at tila may hinahanap. Anong gagawin natin? Tanong ni Linaya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig.
Bago pa man ako makasagot, isang pamilyar na mukha ang lumitaw mula sa likod ng mga mandirigma. Ang kanyang presensya ay tila kidlat na tumama sa akin. Si Argus, ang aking matalik na kaibigan mula sa kaharian, ngunit ngayon ay may kakaibang kasuotan at sumusunod sa mga mandirigma. Ezra, sigaw niya, ang kanyang tinig ay may halong sorpresa at kasiyahan. Matagal na kitang hinahanap. Hindi ko maintindihan kung anong nararamdaman ko. Bakit siya naririto? Ano ang ginagawa niya kasama ng mga mandirigmang ito? Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking inaakala ay tila nagbago. Ang aming paglalakbay para sa kalayaan ay tila nagiging mas komplikado kaysa sa inaasahan at ang puso ko'y puno ng tanong. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, Argus, sagot ko habang pilit na nilalabanan ng kaba. Ngunit kailangan nating malaman. Sa dulo ng bahagi ng ito, nahanap namin ang aming mga sarili sa isang bagong landas na puno ng pag-aalinlangan at hindi inaasahang mga sagot na kailangang tuklasin.